Ayan. Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. Ayan po, welcome ulit dito sa ating live update. Kasama niyong muli, Miss Lynn, dito sa ICSL. Kasi kasama naman natin, kung nakakita niyo ating dalawang susante na, hawak-hawak na nila yung certificate nila dito. Kasi nga, tapos na sila sa course. Ayan po, pwede ba tayong magpakilala sa ating manonood, ma'am? Simula sa inyo. Ako po si Samuelita Dichon. Ayun. Nakatapos po ako dito sa EXA ng Computer Secretarial po. Ayan. Ilang taon na tayo dito sa Kuwait? 12 years. 12 years na. Pwede bang i-mention kung ano yung trabaho natin dito for 12 years? Dati 8 years ako sa bahay, kasambahay, tapos Opo. naglipat ako sa labas. Ngayon, Ayun. cleaner na po ako. Galing naman. Si ma'am naman, ano pangalan natin po? Ako po si Cheryl Alawigan. Nag-aaral dito sa EXA at ngayon nagtapos na po. Sa computer secretarial. Secretarial. Yes. So, Ilang taon din tayo dito sa... 12 years na rin po. magkaklase talaga kayo? Magkakilala talaga kayo since before dito sa Po, Kuwait? nagkakilala lang kami sa company namin. Okay, Dati po ako sa bahay, 4 na taon, tapos nagtatrabaho ako sa labas ng ngayon going to 7 years na. Ayun. So, eto, as OFW, no, andito tayo para kumita, para may padala sa pamilya. Ano yung nag-udyok sa atin na mag-aral ulit? Sa iyo, ma'am. Sa akin kasi hindi naman habang buhay. Ngayon kasi ang trabaho ko, cleaning company. Hindi naman habang buhay. Dito lang ako sa cleaning company. Parang gusto ko rin ng ibang trabaho. Kaya ginarap ko tong ICSA para mabago naman ang future ko sa... Si Ma'am Samuelita naman. Ang sa akin kasi, naka-aral ako dati ng computer, kaso lang, matagal na... Oo, kasi yung computer is nagbabago yung Kaya every year. Medyo in-upgrade lang para at least kung may opportunity na papasok, hindi naman tayo habang buhay na magiging cleaner lang. Baka mayroong opportunity at magamit natin na Oo, sa opportunities na mga darating. Kailangan din tayo maging handa. Oo, kumbaga. handa yung sarili natin. So, ito naman, naalala niyo pa yung first day ng klase. June 4. Ayun, di ba? Naalala pa talaga. Kamusta naman yung first day ng klase? Kasi nga, di ba, mahirap yung transition ng nagtatrabaho palagi. Tapos, balik ka na naman sa pag-aaral. Kamusta naman? Naninibago sa keyboard, syempre, kung paano At saka mag-type. kung paano yung oras namin. Ayun din, yung oras. Yun po talaga yung pinaka-dahilan ng ibang OFW na hindi sila makapag-aral-aral, makapag-upgrade ng sarili is yung oras. Paano nyo pala na-manage yung oras nyo, Ma'am Samuelita? Kasi kami, kung maaga kami matapos sa trabaho namin, syempre, pupunta kami dito, diretso, minsan galing duty, diretso na dito sa ICSA para lang makapag-aral, kahit kunting oras lang, kasi flexible naman yung oras namin. Talaga, pag gusto, may paraan talaga. Yes. So, kita ko sa kanila is physically talaga napagod, no? Pero talagang siningit talaga yung pag-aaral. Yun yung sabi nila, pag may paraan, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So, ayun. Kamusta naman yung first day ng klase, Ma'am Cheryl? First day ng klase, nangangapa, pero okay naman. May natutunan agad. Kinabahan ba? Sobra. Kasi nga nagbabalik sa aral. So, ayun. Kamusta naman yung klase ninyo dito sa Computer Secretarial, Ma'am Cheryl? Okay naman. Marami ako natutunan. Hindi naman siya challenging sa iyo. Challenging din, pero thank you kasi natuto. Kasi yun naman talaga, pag gusto talaga, is unti-untiin mo talagang matutunan yun kahit mahirap, diba? Ma'am Samuelita naman, kamusta naman yung klase para sa iyo? Yung sa klase talaga, medyo enjoy siya, pero may natutunan talaga. At saka kailangan mag-practice at para mahasa ba yung hindi masayang yung pag-aaral at least hindi lang siya lilipas. Maganda sa feeling talaga na parang may bago kang natutunan. Oo. Na ay, ito pala, ganito pala yung ginagawa. Ito pala yung latest. Ano yung pinaka na-enjoy ninyo na lesson dito sa Computer Secretarial? Ma'am Sam. Yung Microsoft Word, kasi ang dami namin ginawa. Ano yung mga letter? Mga activities. Kasi masyado rin talaga yung Word. Kasi nga, yun yung pinakauna kasi gagawa kayo ng CV. Oo, kung mag-apply kayo ng trabaho, yun talaga pinakauna yung dapat gagawin. Yung mga cover page, business proposal, ang daming mga ginawa namin. Alamin. So, ano naman yung pinaka mahirap na subject? Sa akin yung Excel tsaka PowerPoint siguro. Kasi yung Excel talaga, yun talaga yung pinakagamit, tsaka numbers kasi yun. So, yun naman Ma'am Sam. Yun yung sa huli, ano ba yun? Yung PowerPoint design. Oo, yun yun.
Yung presentation. Kasi sa design doon, parang magpapresent kayo ng business, no? Oo. Business Saka sa proposal. decision na siya, hindi siya, mabilis lang din yung oras doon. So, yon. So, kamusta naman yung guro? Kasi isa yun sa mga pinapanood ng mga ka-PFW natin. Kamusta kayong teacher doon? Okay naman siya, mabait. Kayo, Ma'am Sam? Si Teacher Taber kasi mabait siya at saka matalino at may matutunan ka talaga. Tuturuan ka niya, i-guide ka niya kung anong tama at mali. Oo. Sasabihin niya talaga sa iyo kung mali, tapos tuturuan kung paano maging tama. That's good. So, eto, ano naman ang mensahe niyo? For sure nanood si Miss Tabir kasi nakabakasyon siya ngayon. Ano yung message niyo kay Miss Tabir? Hi ma'am, salamat. Thank you very much for teaching us and thank you very much for this good opportunity that you teach me us this. Thank you ma'am. For sure, Miss Tabir is very proud to see her students no that they have learned and they are feeling at they call that na fulfill na nila kumbaga yung gusto nila sa buhay. So ayan na makapagtapos at makapag-upgrade ng sarili. So ayan naman Ma'am Sam. For Miss Tabir, thank you so much for teaching us, for guiding us, and for being kind to us, for understanding, and thank you so much. I learned so much lot from you. I cannot forget you. Thank you so much, Miss Tabir. Ayun. Those messages to Miss Tabir is very pleasure and honor to see her student that they appreciate that they have learned something in her class. So, ayan. Saka po naman mga kasudyante ngayon na patuloy na nag-aaral, minsan is parang nawawalan ng ng motivation na pumasok sa klase kasi syempre pagod sa trabaho, at the same time alalahanin sa pamilya, papadala na naman. Ano yung message niyo sa kanila, especially sa time management? Ma'am Cheryl. Sa kapwa akong OFW dyan na gustong mag-aral, i-grab nyo na po tong school pag-aral sa ICSA kasi para din sa future nyo ito. Ayun. Si Ma'am Sam naman. Ang time ay mamamanage natin yan. Pag gusto natin may ma-achieve tayo, gawa natin ng time. Kami nga ay napagdaanan ng kasama ko na umuwi ng Pinas, na-praise kami ng ilang buwan. Pero hindi pa rin kami sumuko. Pagbalik niya, tinuloy namin kasi kailangan naming matapos para sa sarili. Oo, para sa sarili. Hindi hadlang ang kahirapan ng oras, pag gusto, tapusin talaga. Para naman sa sarili yan. Kasi yung pag-aaral naman talaga, hindi naman para kanino para sa sarili natin. Yan talaga, kailangan lang talaga ng sakripisyo. Sakripisyo sa oras, instead na gagala sa labas, gagastos. So, yung manunood ng novela. So, why not? Ilaan ng oras na mag-upgrade ng sarili, mag-aral ng panibagong skills. Kasi who knows, itong mga skills na to is magbubukas ng panibagong opportunity in the future. Tama. Yes. Kasi yung oras nga, di ba, time is gold. Dapat gamitin ng maayos. So, yan yan, no, sa mga estudyante natin nag-aalangan minsan na mag-aral na nag-worry sila, ay, matatapos ko kaya to? So, sila nga natapos nila na kahit na mayroong mga problema na pinagdaanan, pero bumalik pa rin sa klase. So, yun. So, maraming salamat, Ma'am Samelita at Ma'am Cheryl sa sa mabilisang interview natin. So, yun, baka may shoutout ka dyan sa mga nakapanood yung family niyo yan sa Pilipinas. So, ayan po, maraming salamat. Ayun, maraming salamat din po, ma'am. So, ayan, maraming salamat din po, Ma'am Cheryl. God bless po, everyone.